Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Trip mo maglinis ngayon? Inihinto ni April ang ginagawang pagsasalansa ng mga nagkalat na libro para lingunin si Rohan. Nakatayo ito sa pintuan ng library. Naabutan ko ng makalat dito na dumating ako kanina. Nagkalat ang mga libro na pumasok siya sa library. Halos hindi na nga makita ang carpet sa dami na nagkalat na libro doon. Ayaw sana niya makaharap si Rohan pagkatapos na nangyari sa kanila sa batuhan. Pero hindi niya ito pwedeng iwasan dahil may trabaho siyang kailangan tapusin at boss niya ito. Nang maabutan niya magulo ang library, ay saglit na waglit ito sa isip niya. Ang gusto lang niya ng mga sandaling iyon ay maayos ang mga nakakalat na libro. Itinuloy niya na alantang gawain. Pasalampak na umupo siya sa bangko pagkatapos niyang ilapag sa desk ang mga librong hawak niya. Sino kayang gumulo sa mga to? At bakit ginawa niya to? Sa tingin ko, ang interesanteng tanong ngayon ay kung kailan nagulo mga ito, anito at pumasok ito sa library. Kailan? Nagkibet-balikat ito. Nangyari ba ito kagabi at hindi lang natin narinig ang ingay? O may pumasok sa bahay kanina nasa beach pa tayo? Nag-init ang mga pisngi niya nang banggitin itong tungkol sa beach. May nawawala ba? Stupid question. Sabi rin agad nito na imuestra niya rito ang nagkalat ng mga libro. Hindi niya agad malalaman kung may nawawala dahil sa dami ng kalat doon. Pinag-iisipan ko kung dapat na tayong tumawag ng pulis o hindi. May nagnakaw? Tumingin siya sa glass cabinet na nakapwesto malapit sa pinto. Nagitla siya na makitang wala ng laman ng cabinet. Doon mo ba inilagay ang mga valuable books na sinabi mo sa akin? Yung mga Darwin, iba pang mga sinabi mo kahapon? Tanong nito. Kagaya niya, ay nakatingin din ito sa cabinet. Oo, I thought it was best to keep them all together. Pero pinadali ko lang pala ang trabaho ng mga magnanakaw. Nanlambot siya. Sa tingin mo, dapat tayong tumawag ng pulis? Tinitigan siya nito, saka pinagtaasan siya ng isang kilay. Don't you? Yes of course. Kung okay lang sa'yo. Tumayo siya. Kung okay lang sa... Bakit naman hindi magiging okay sa akin? Nakakunot noong tanong nito. Pero maya-maya ay nagdilim ang mukha nito. Tila nahulaan ang dahilan niya. Nag-iwas siya ng tingin. Naisip ko lang na baka ayoko nang marinig ko anong naisip mo. Galit na sabi nito. Nasisiyahan ka ba kapag iniisip mo may ginagawa kong iligal? Na-excite ka bang isipin yon? Hindi mo na kailangan mang insulto. Sa tingin ko, kailangan yun. Matigas sa sabi nito. Ano bang iniisip mo na trabaho ko sa Amerika? Something illegal? Obviously. Gun running maybe? Or selling drugs? Don't be ridiculous. Naiilang na saway niya rito. Wala siyang ideya kung anong ginagawa nito sa Amerika. Paano niya malalaman kung ayaw nitong sabihin iyon sa kanya? Humanakip-kip ito saka siya tinignan. So, ano pang iniisip mo na pagkatapos mong alisin ang gun running at pagbebenta ng drugs? Naghahamong tanong nito. Tama na, Rohan. Pag-awat niya dito. No, seriously, interesado akong malaman. Alam niya makatwiran lang na magalit ito sa kanya dahil sa mga pagdududa niya dito. Pero may dahilan naman iyon. She moistened her dry lips. Naisip kong baka isa kang mercenary. Wika niya. Halatang lalo ito nagalit sa sinabi niya. Mula sa pagiging sundalo para sa bansa, iniisip mo naging hired killer ako para sa kung sino mang makakayang bayaran ng serbisyo ko. Kung magkakwento ka lang, hindi ako mag-iisip na kung ano-ano. And spoil all your fun. Umiiling ito. Hindi ko yun gagawin. Pero hindi na ika natutuwa mga naiisip niya. I'm sorry kung nainsulto kita. Bakit mo naman naisip na may insulto ako dahil ang inisip mong hired killer ako? Sarcastic kong tanong nito. Nag-sorry na ako. At syempre, maayos na nun ang lahat, ganun ba? No, it obviously doesn't make it okay. Wala akong karapatang pag-isipan ka na kahit ano, lalo na tungkol sa trabaho mo ngayon.
Tama ka, he agreed. Tinitiyak ko sa'yo na wala akong kahit anong kailangang itago sa mga pulis. Can you claim the same? May paghahamong tanong nito sa kanya. Ano naman itatago ko? Nagtatakang tanong niya. Humanokip-kip ito. You tell me. Hindi ko maintindihan kung anong sinasabi mo. He scowled at her. Magkano lang bang kinikita ng isang history teacher? Hindi sapat, I'm sure. At kahit magkano pang sweldo mo, tiyak na malaking tulong na ilang bilyong pwede mo itabi sa bangko. Iniisip mo nga akong gumawa nito? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Nasapo pa niya ang kanyang dibdib. Iniisip mo na bumalik ako mula sa beach at sinadya kong guluhin ang lahat ng libro para pagtakpan na kung nagnakaw ng first edition ng Darwin? Posible iyon, kaysa sa iniisip mong hired killer ako. Tama ito. His theory didn't sound less plausible. Pero hindi lang kinikita niya sa pagiging history teacher ang source of income niya. Hindi may kukumpara ang kinikita niya sa pagtuturo kahit sa pinakakalingkingan na iniwan sa kanyang kayamanan ng mommy niya 10 taon na nakalilipas. Pero hindi nito kailangan malaman pang tungkol doon. Tumayo na siya. Sa palagay ko, tama na pag-iinsulto sa atin sa isa't isa ngayong umaga. Tumawag na lang tayo ng pulis at hayaan na lang natin sila ang mag-imbestiga. 1 oras pang lumipas bago dumating ang mga pulis. Wala raw forced entry na nangyari. Ayon sa investigasyon ng mga ito sa crime scene, kinuhanan si April ng pahayag at gayon din si Rohan. Kapag kuwan, ay inaligpit nila ang mga nagkalat na libro. Well, that wasn't too helpful, was it? Ani Rohan. Sinabi ko na sa'yong marami nangyayari na kawan nito mga nakalipas na araw. Distracted na sagot niya. Chinacheck kasi niya mga title na naayos na mga libro. Kung nag-focus lang ang mga pulis sa crime scene, baka mas mahuli pa nila ang magdanakaw. Tila nayayamot na sabi ni Rohan. Mukhang hindi rin ito natuwa na sandali lang naman lagi mga pulis doon. Hindi pa natin natitiyak kung talaga may naganap na krimen. Bukod sa obvious vandalism, hanggat hindi natin na-check ang lahat ng libro. Iyon din ang sabi ng mga pulis, kaya ngayon ay magkatulong na nilang sinusort ang mga nagkalat na libro. Alam niyang aabutin iyon ng ilang oras o baka araw pa. Kung mahirap magkatalog ng mga libro kapag nakaayos sa mga iyon, lalo na ng mga librong wala sa ayos at maaring may nawawala pa. Siguro hindi naman tayo matatagalan bago natin malaman kung nawawala nga ang Darwin. Aniya, mukha lalo kung kailangan ng serbisyo mo ngayon. Maya-maya sabi nito habang sinacheck nito ang mga librong na isilansa na nila. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. What's that supposed to mean? Wala iyong ibig sabihin. Anito sa kabumuntong hininga. Kila-konsumido ito. Maya-maya ay tumawid ito ng tayo. Magpapatimpla ko ng kape kay Aling Maita. It might help us get through this. Lumabas ito ng library. Naiwan siyang distracted at sinacheck at isinasalansa ng mga libro. Lihim niya na hiling na sana ay maglaho ang lahat na nangyari ng umagang iyon. Ang nangyari sa beach, ang pagkakatuklas niya sa break-in, ang pag-uusap nila pagkatapos niyon at ang kawalang tulong ng mga pulis. Alam niya hindi maaalis ang isang tasa ng kape ang mga pagdududa tensyon sa pagitan nila ni Rohan. Lalo na ngayon, hindi pa sila gaano magkakilala at wala silang tiwala sa isa't isa. The first might nullfully, the second of course. Pero hindi sinabi na nito na aalis din agad ito pagkalibing sa papa nito ay hindi na iyon mangyayari. Siguro ay para din sa kabubuti nila iyon. Basta sa mga naging reaksyon niya dito kanina, alam niya mas mabuti hindi na niya ito makilala pa ng lubos. Maya-maya pa ay nagbalik ito. May dala itong tray. Sorry kung natagalan ako. Hindi ko kasi makita si Aling Maita, kaya ako nalang nagtimpla ng kape. Huminto ito sa pagsasalita, tinignan siya. April, umiyak ka ba? Tila namamanghang tanong nito. Hinawakan niya ang kanyang muka at nadama niyang basa sa mga pisngi niya. Hindi siya aware na umiiyak na siya. I'm sorry, hindi ko lang matanggap na may gumawa ng ganito sa mga libro. Books don't harm people. They're here to provide knowledge, entertainment. They're my life. Paliwanag niya sa garalgal na tinig. They're my friends. Dagdag pa niya habang panay ang patak ng mga luha niya. Pero sa sarili niya, aminado siyang hindi lang mga libro ang dahilan ng pag-iyak niya. Ibinaba muna ni Rohan ang dalang tray bago niya nilapitan si April. Habang tinitignan nilang ekspresyon ng mukha nito, pinatitiyak niyang totoo nalulungkot ito sa mga nangyari. Na-appreciate naman niya mga libro. Iyon nga lang, para sa kanya,
Ikatulad lang ang mga iyon ng ibang bagay na maaaring palitan. Pero iba si April. She talked about books lovingly. Nalulungkot ito na nagulo ang mga iyon dahil itinuturing talaga nitong kaibigan ng mga iyon. Hindi niya maintindihan kung anong klaseng buhay mayroon ito para libro ituring nito mga kaibigan sa halip ng ibang tao. Hindi pa katapusan ng mundo. Itinaas niya baba nito at sinalubong ang tingin nito. Ilang oras ang lang at matatapos na rin natin ang mga ito. Natitiyak kung may ibang bagay ka pang kailangan gawin. Anito, he grimaced. Kagaya ng pag-aayos sa mga gamit ni Papa? Believe me, hindi ako nagmamadaling gawin yon. Natigilan nito at maya-maya lumayo ito sa kanya. I'm so sorry. Iniisip mo siguro napaka-insensitive ko dahil mas concerned pa ako sa mga libro gayong ikaw ang nawalan, ang namatayan. Gaya nga ng sinabi mo, books don't hurt people. Masuyong bulong niya rito. Habang pinagmamasdan niya napakalungkot na mukha nito, ay may nagsulputang mga tanong sa isip niya. Sino nanakit sa'yo, April? Malumanay na tanong niya rito. Someone you were in love with? Or just your father? Walang nanakit sa akin, Rohan. Tanggi nito. Inabot nito ang tray ng kape. How do you like your coffee? Changing the subject, April? Yes. So, wala kang boyfriend na nang iwan sa'yo? Wala pa. Tinignan niya ito ng mataman. Are you saying I took advantage of you this morning? Sa halip na sumagot, ay iniba ulit nito ang usapan. Itinatanong ko kung anong gusto mong timpla ng kape. Black, no sugar, sagot niya. Noon niya naisip na tapos ng usapang binuksan niya. Gayunman, marami siya nalaman tungkol kay April sa usapang iyon. Mga bagay na marahil ay hindi nito gustong malaman niya. Pagkatapos na nangyari sa beach kaninang umaga, na-realize niya may emosyon din ito na pilit lang nitong kinokontrol at tinatago iyon. Walang kaso iyon sa kanya. Wala naman siya interes sa mga emosyon nito. Teasing her just now had been as much of a mistake on his part as making love with her this morning had been. Titiyakin niya hindi na mauulit iyon. Kaya ko lang gawin ang mga ito na mag-isa. Kung may iba ka pang gagawin, sabi nito pagkaabot sa kanya ng isang tasa ng kape. Itinatabi na naman siya nito. Tulad ng wala nang ibang pwedeng gawin dito. How the hell did I stand living here as a kid? Nagkabit balikat ito. It was your family home. This was never a family home. Kontra niya. It was my mother's home, yes. My home too. For the 5 years I lived here. Pero hindi namin nakasama rito si Papa. Most of the time, ay sa Maynila siya nakatira. Hindi kami naging pamilya dito. At nang mamatay ang mama ko, ayoko na rin dito. Kinalma niyang sarili. Saka tinignan nito. Ang sabi mo, buhay pa ang daddy mo. Agad na naging blanco ekspresyon sa mukha nito. Oo. Take my advice, April. Put that particular ghost to rest before he dies and you're the only one who left with all the unresolved issues. Wala akong unresolved issues sa daddy ko. Paniniyak nito. Hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Natitiyak niya sa likod ng katatagang pinapakita nito ay marami itong gustong sabihin sa ama nito. At sa nakikita ng reluctance nito, mukhang wala itong balak makipag-ayos sa ama nito. Hindi gaya niya na maraming gustong sabihin sa papa niya. Pero hindi na pwede. Fine, aniya, kapag kuwan umakto siyang parang walang pakialam. May mga phone call akong kailangan gawin ngayong umaga. Sigurado ka bang kaya mo na mag-isa dito? This is what I do best. Kaswala saad nito. What she preferred, he easily guessed. Natitiyak niyang iniisip nito na kung hindi to dedepende sa ibang tao, ay hindi to masasaktan na kahit sino. Naiintindihan niya iyon dahil sa bukod ng pagkakaroon ng ilang kaibigan, he followed the same credo. Tumango siya. Fine, kapag natiyak mo nawawala talaga ang mga first edition, tatawagan ulit natin ang mga pulis. Sa tingin mo, talagang may magnakaw ng mga ito? Don't you? Sana nga'y wala for your sake. My sake? He echoed guardedly, sagot nito. Tumango ito. Alam kong gusto mo nang bumalik sa buhay mo sa New York pagkatapos ng libing ng papa mo. Ninitian niya ito na matipid. Sinisiguro ko sa'yo, hindi makaka-apekto sa mga plano kong pagkawala ng ilang libro, kahit pa first editions ang mga iyon. Pagkasabi niyon, ay tinungo na niya ang pinto ng library. Bago siya lumabas, ay nilingon niya ito. In April? Bakit? He gave her a humorless grin. I no longer live in New York. Namilog ang mga mata nito. You don't? Nope.
Pero doon ako nagpadala ng sulat. Ipinadala lang sa akin ang mga sulat na ipinapadala mo. Iyon ang dahilan, kaya medyo natagalan bago ko iyon natanggap. Pagkasabi niyon, naghahamon tinignan niya ito. Lalo ka ba nakumbinsin na involved ako sa illegal na trabaho? Iyon ang iniwan niyang tanong dito bago siya lumabas ng silid. Sa palagay mo, talaga nawawala ang mga libro? Sigurado ako nawawala talaga, sagot ni April sa tanong ni Rohan. Magkasalo sila sa hapunan ng mga sandaling iyon. Chinek ko na lahat na nagkalat na libro. I double-checked, in fact. Chinek ko na rin yung mga nasa shelf ng 2 beses. Talagang wala rin yung mga first edition. Bakit ang mga libro lang ang ninakaw? Tanong nito. Iyon din ang iniisip niya. Totoong ang Darwin na siguro ang pinaka-valuable sa mga libro sa library. Pero marami pang ibang libro na matataas din ang value na hindi naman nawala. Siguro, talagang ako ang nagnakaw, pabirong sabi niya rito. Kung talagang balak mong nakawin ang mga libro, dapat hindi mo na binanggit sa akin ang tungkol sa mga iyon. Besides, pareho nating alam na hindi mo kaya ikalat ang mga libro para lang pagtakpan ang ginawa mo. Tama ka, mabigat ang loob na sagot niya. Wala siyang ganang kumain dahil masama pa rin ang loob niya sa mga nangyari ng araw na iyon. Pero kung pangkaraniwang magnanakaw lang ang kumuha ng mga iyon, bakit 3 libro lang ang nawala? Nagtataka pa rin tanong niya. Meron ba talagang pangkaraniwang magnanakaw? Tanong nito. Alam mo kung anong ibig kong sabihin? Maaring kasama lang nila sa bahay ang kumuha ng mga iyon. Umiiling-iling ito. Kalimutan mo na lang yun, saway nito sa kanya. Kalimutan ko na lang, hindi makapaniwalang bulalas niya. Buong araw kong tiniyak kung talaga nawawala nga mga libro. At ipinagpapasalamat ko yun. Putol nito sa sinasabi niya. Pwede ba mag-move on na tayo? Hindi makapaniwalang napatitig siya dito. Tama bang narinig niya? Pero, diba, gusto mong itanong kung bakit sa New York naka-address ang mga sulat ko kahit wala na ako roon? Putol ulit nito sa sinasabi niya. Tama ito. Gusto nga niya malaman ang tungkol doon. Pero halata naman na sinabi lang nito iyon upang ibahin ang usapan. Alam ko namang wala kang intensyong sagutin ng mga iyon. Aniya, hindi ka sigurado doon. Ninisihan siya nito. Okay, subukan natin. Kung sa New York dumadarat yung mga sulat sa'yo, pero hindi ka rin nakatira, saan ka nakatira? Talaga bang sasagutin nito mga tanong niya? Sa ibang lugar, matipid na sagot nito. Sinamangutan niya ito. Sinasabi na nga pa niya. Ano kaya yun? I know, tila nangiinis pang sagot nito. He grinned unrepentantly, pero sumubok pa ulit siya. Sino yung kausap mo sa phone na nakaraan? Yung Archie? At sino si? Pilit na inaalala niya ang pangalang binanggit nito noon. Si Gab nga ba yun? Mga tauhan ko sila. May kasama pa sila. Si Rod. Anito. Tauhan mo sila? Associates, matipid na sagot ulit nito. Sinimangutan ulit niya ito. Kita mo na, ang tinutukoy niya ay ang hindi pa rin ito pagsagot sa mga tanong niya. Sa palagay ko, hindi mo naman at sinasabi ang lahat ng tungkol sa'yo sa first date niyo, katwiran nito. Tama ito, hindi rin siya nagkukwento ng tungkol sa sarili niya kahit sa second date dahil hindi naman siya nakikipag-second date. Mas matatawag pang date ang lunch natin kahapon kaysa sa hapunan natin ngayon. Aniya, natigilan siya na ma-realize na kinontra niya ang sinabi niya ang stand niya sa lunch na nagdaang araw. True, pero ngayon, kahit sandali nakalimutan mo ang tungkol sa mga nawawalang libro, diba? Katwiran nito, sinusubukan nitong iligaw ang usapan para hindi na nito sagutin ang tanong niya kanina. Pero hindi iyon uubra. Sino yung sinasabi mo kay Archie na tiyakin niyang hindi aalis? You're good, April. Puri nito sa kanya. Very good, in fact. You don't forget much, do you? I simply have a methodical mind. Dahil sa pagtuturo ng history, siguro, basta hindi ako sanay sa kahit anong magulo. Kagaya ng library kanina, dagdag nito, tumango siya. Kagaya ng library kanina. Anyway, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paalala niya rito. He grimaced. At makulit ka rin. Umiling ito. Nakakita ka na ba ng kaibigan mong pinagbumukhang tanga ang sarili niya
Dahil sa taong alam mong hindi mabuti para sa kanya, kapag Kuwan itanong nito, hindi pa, ako, oo, at hindi yun maganda makita. Kaya may kasama ngayon si Rod palagi para siguruhin hindi niya pupuntahan ang babaeng iyon. Kinunutan niya ito ng noo. Sinusubukan mong pigilan ng Rod na sinasabi mo na pagmukaing tanga ang sarili niya dahil sa isang babae? Oo, the worst of it is he knows she's bad for him. Pinaglalaroan lang siya ng babaeng iyon. Hinihiwalayan din siya doon kapag may nakita ito na mas magandang prospect. Tapos, babalikan ulit siya kapag hindi magandang kinalabasan ng bagong relasyon nito. Sinubukan ko nang kausapin si Rod. Lahat kami. Pero talagang hindi siya makatanggi sa babaeng iyon. Madalim ang mukhang paliwanag nito. Hindi mo ba naisip na baka mahal niya yung babae? Iyon nga sinabi niya. Kung ganun nga, it's a destructive kind of love. Kagaya ng pagmamahal ng mami niya sa daddy niya. Nagkibit-balikat siya. Hanga ako sa gusto mong gawin, Rohan. Pero alam mo rin siguro kung ano mangyayari sa bandang huli. Kapag natakasan ka ni Rod, babalikan din niya ang babaeng iyon. Pinagmasdan na mabuti ni Rohan si April. May nahimigan siyang pait sa tinig nito. Sa tono nito ay para nangyari na rito sinasabi niya. Naghanap siya ng indikasyon na tamang hula niya sa mukha nito pero wala siya nakita. Hindi ako papayag na gawin sa akin ng ibang babae ang ginagawa ni Bonnie kay Rod. Paniniyak niya. Tumawa ito na pagak. Sa tingin ko, wala magtataka gumawa nun sa'yo. Natigilan siya. Na-realize niya masyado na siyang maraming nasabi rito tungkol sa kanyang sarili kaysa sa balak niya. Bakit? Dahil ba ayaw niyang isipin iyon sa isang hired killer? Siguro nga. Pero kung ano man ang dahilan, mas marami ang nasabi niya kaysa sa sinabi nito sa kanya. So, pwede ba ako naman ang magtanong at sagutin mo ang mga tanong ko? Tanong niya. Bumukas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Kagaya ng, bakit nagtatrabaho ka pa rin kahit summer vacation? Kagaya ng dahilan mo, kaya gusto mo na makabalik agad sa Amerika. Maiinip ako kung wala akong gagawin. Marami ka naman sigurong pwedeng gawin sa Maynila. Pwede ka manood ng sine, mag-shopping. Pwede naman ako manood ng sine kahit kailan ko gusto. Tungkol naman sa pag-shopping, well, wala akong hilig doon. Akala ko mahilig mag-shopping ang lahat ng babae. Iba ako, nakangiting sagot nito. Alam ni niya iyon, hindi ito katulad ng mga babae na karelasyon niya. I certainly feel better now that I've eaten. Wika ni April pagkatapos ng hapunan. Namalagi muna sila ni Rohan sa drawing room habang umiinom ito ng brandy. Soft drink lang ininom niya. Medyo namumutla ka nga kanina. Pagsang-ayon nito, tumabi ito sa kanya at sumanda sa cushion ng sofa. Sa simple pagdidikit pala ng mga braso nila ay naging alerto agad ang lahat ng pandaman niya. Hindi rin niya mapigilan ng sariling titigan ang malalaking kamay nito dahil naalala niya hinawakan ng mga iyon ang hubad niyang katawan kaninang umaga. Nalalanghap din niya ang nakakaakit na amoy na aftershave nitong humalo sa natural na bango nito. Ano bang mayroon nito para maapektuhan siya ng gusto sa presensya nito? Kung alam lang niya ang sagot, sana ay may pangontra siya sa nararamdaman niya. Sa ngayon, ay kailangan na lamang niyang tanggapin na apektado siya sa presensya nito. Ni hindi nga siya nakapagsuklay bago ang hupunan dahil doon. Ang gulo ng buhok ko, mahinang sabi niya, saka sinuklay ng kamay ang buhok. Humarap ito sa kanya. Kung hinihintay mong purihin kita, then you chose the wrong man. Diretsa ang saad nito. Nag-init ang mga pisngi niya dahil sa sinabi nito. Sinabi ko lang ang totoo. Hindi ko hinihintay na purihin mo ko. Nevertheless, maganda ka pa rin kahit anong suot mo. Kahit kapag wala ka ng suot, nakangising sabi nito. Are you referring to what happened this morning? Magkasalubong ang mga kilay na tanong niya. He gave a lazy shrug. Kanina lang naman kita nakita na kahubad. Tila walang anumang tugon nito. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Sinabi ko nang ayaw kong pag-usapan ng tungkol doon. Singhal niya rito. Naningkit ang mga mata nito. Tila hindi nagustuhan ang sinabi niya. Gusto mong kalimutan na lang natin ang nangyari iyon? Yes! Habang nagtatagal, ay lalo siya natatensyon. Ninitian siya nito na makahulugan. Paano kung hindi ko yun magawang kalimutan? Try! Tumawa ng mahina si Rohan. Naaliw siya sa halatang-halatang pagkakailang ni April.
Bakit gayong kahit siya ay naiilang tuwing naaalala nangyari sa kanila? Though in a completely different way, sinubukan din niyang kalimutan ang nangyari sa pagitan nila kanina. Kung paano ito tumugon sa bawat halik at haplos niya. How much he had enjoyed watching her face as she climaxed under the ministration of his lips and tongue. Ngunit na makita niya ito na gabing iyon, ay natiyak niya hindi siya talaga makalimot. As the heartthrob of his thighs now testified, pumihit siya dahilan para matikit ang hita niya sa hita ni April. Gaya ng sinabi ko kaninang umaga, walang dahilan para hindi natin pansinin ang atraksyon natin sa isa't isa. Tignan natin kung ano nangyayari. Umisod ito sa kabilang dulo ng sofa. Halatang iniiwasan siya. Gawin mo yun na mag-isa. Huwag mo kong isali. Mataray na sagot nito. Ikiniling niya ang kanyang ulo at tinitigan nito sa mga mata. Mas maganda kung pareho nating gagawin yon. Nangaakit ng wika niya. Alam niya na apektuhan nito sa mga sinasabi niya dahil nakikita niya iyon sa mga mata nito. Para na matanda nakatitig lang din ito sa mga mata niya. Hindi rin ito umisod nang tabihan ulit niya ito. Ay, pareho nating alam na hindi dapat nangyari kanina. Bakit? Dahil may girlfriend ka naghihintay sa'yo sa Amerika at hinihintay na niya ang tawag mo. Napakunot noo siya. Girlfriend? Tumango ito saka nag-iwas ng tingin. Iyon ang sinabi ng katrabaho mo, diba? Naningkit ang mga mata niya na maisip kung anong tinutukoy nito. Narinig nga pala nito ang mga sinabi niya nung kausap siya ni Gab sa cellphone. Napailing siya. You really don't forget anything, do you? Kapag importante yung mga bagay, oo, sabi nito. Besides, you and I have nothing in common. Umiti siya na nakakaloko. Tama ka, dahil hindi ako nagbabasa ng very sexy vampire novels. Namula mukha nito at tinignan siya ng masama. Pwede bang kalimutan mo na ang tungkol doon? Mahirap gawin yun, bulong niya rito. Saka nangaakit at tinignan ulit ito. Hindi ka ba natutuksong gawin ang ilan na basa mo roon? Naningkit ang mga mata nito. Hindi, they're only fantasy, Rohan, not real life. Defensive na sagot nito. Paano mo nalaman kung hindi mo naman sinusubukan? For instance, I think we might both find it highly erotic if while I was making love to you. Pwede ba? Tumigil ka na. Bulaw nito sa kanya. Halatang ilang na ito. Hindi kita type. Hindi yan ang nararamdaman ko kaninang umaga. Nangaasa na paalala niya rito. You took me by surprise this morning. Sa pagkakatanda ko, I didn't take you at all. Naglapat na mariin ang mga labi nito. Bored ka lang at naghahanap ka ng mapaglilibangan. Nang kahit anong mapaglilibangan, sigurado ka? Oo. Hindi mo pa ba narinig ang kasabihang opposites attract? Hindi sa pagkakataong ito, umiling pa ito. Masyado tayong magkaiba para maging totoo nararamdaman natin. Your life appears to be complicated in so many ways. Whereas, I like stability and certainty in my own life. Stability and certainty can be a little boring, don't you think? Tanong niya. Inabot at hinaplos niya ang kamay nito habang nakatitig pa rin siya sa mga mata nito. Tumingin ito sa magkahugpong nilang mga kamay. Hindi nakaligtas sa pansin niya na napanunok ito habang nakatitig ito sa mga iyon. Binawasapan nito ang dila nito, ang mga labi nito bago nagsalita. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Talaga? Lalo pa siyang lumapit dito. Inilapit din niya ang kanyang mukha rito. His breath brushing warmly against her slightly parted lips. Talaga bang masaya ka na sa buhay mo ngayon? Napalunok ulit ito. Tinitigan siya nito at lumarawan ang magagandang mga mata nito ang pagkalito at panic. Alam niyan dapat na siyang tumigil sa pangaakit dito dahil naroon na naman ang bahala na kaya nitong baguhin ang buhay na kinasanayan niya at pinili niya. Nanganganib ang peace of mind niya dito. He should never have started this teasing conversation in the first place. Pareho sila na kinakalakhang pamilya. May mapagmahal na ina na namatay bata lang pa sila at amang walang pakialam sa asawa at anak nito. Pinili ni April na ibaling ang malungkot na kabataan nito sa pagtuturo ng history, habang siya naman ay piniling mamuhay sa buhay na puno ng panganib at challenge. Hindi niya gustong kahit anong permanente sa buhay niya. Ayaw niya magkaroon ng permanente babae sa buhay niya, lalo na isang babaeng katulad nito. Sa naisip ay binitawan niya ang kamay nito. Lumayo siya rito. Tama ka, hindi rin ikaw ang tipo kong babae. Halos pabulong na saad niya, saka tumindig na.
May aasikasuhin pa tayong libing bukas kaya matulog na tayo. Distracted na dagdag niya bago nagmamadaling lumabas ng kwarto. Wala si Aling Maita ngayon? Distracted na tanong ni April kay Rohan habang tinutulungan niya ito maghain ng almusal nila. Naabutan niya ito nagluluto nang pumasok siya sa kusina. May 2 kawali sa harap nito kung saan niluluto nito ang sunny side up eggs at bacon. Tinanghali siya nagising kaya hindi siya nakapag-swimming. Madaling araw na kasi siya nakatulog dahil sa pag-iisip na naging usapan nila na nagdaang gabi. Pero mukhang hindi ito naapektuhan kahit kaunti. Mukha itong relaxed sa suot na faded blue jeans at fitted white t-shirt. Nakayapak lang ito. May 5 o'clock stubbles pa ito at mukhang hindi pa nakakapagsuklay pero gwapo pa rin ito. Nakita ko siyang umiiyak kanina kaya kinausap ko siya. Nagkibit balikat ito. Gaya ng sinabi mo kahapon, mukha nga masama talaga ang loob niya. Pinag-off ko muna siya ngayong umaga. Babalik na lang siya mamaya sa libing. Pagkatapos, pwede niyang puntahan muna ang anak niya sa bayan. Nakatalikod ito habang nagsasalita. Muntik na niya mabitawan ng kutsara nang ma-realize niya na solo nila ang bahay. Binasa niya bigla na niyong labi. That was very kind of you. Napansin niya ang bahagyang paos ang boses niya. Epekto siguro iyon, nakakulungan niya sa tulog at napanaginip niya tungkol dito. Nilingon siya nito at ginisihan. Pwede naman ako maging mabait. Kapag gusto mo, oo, matabang na sagot niya. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Hindi ko gusto magluto ng almusal. Nakibit balikat niya. Dapat inisip mo muna yan bago mo pinag-off si Aling Maita. Kung ganun, hindi mo aakuin ang pagluluto. Sigurado kung kayang-kaya mo na yan, sagot niya. Talagang wala kang bilig sa akin, oh. Iiling-iling na sabi nito habang inililipat sa mga pinggan ang niluto. Hindi naman masyado, pagbibiro niya. Hindi agad ito kumibo. Umupo muna ito sa harap niya, saka tila nananan siya nagsalita. Did you just tease me, April? Nag-init ang mga pisngi niya. Oo nga yata. Nakangiting tumango ito. I liked it. Hindi ko dapat ginawa yon, and I doubt that it will happen again. Sumimangot ito. Kumain ka na nga lang, sabi nito. Yes sir, nangiina sa sagot niya at sinaluduhan pa ito. Natutuwa siya na aasar niya ito. Tinignan siya nito ng mataman. Magiging masunurin pa rin kaya kapag inutusan kita maghubad at humiga sa mesa. Natigilan siya sa sinabi nito. Kung ang gusto nito mangyari ay mailang siya, nagtagumpay ito, pero wala siyang balak ipaalam iyon dito. Siguro pagkatapos ko mag-almusal, sagot niya saka nagpatuloy sa pagkain. Bumuntong hininga ito. April, pwede bang kumain na lang tayo? Sinulubong niya ang tingin dito. You're dangerous, did you know that? Tanong nito. Muli ay umakto siyang hindi nagulat sa sinabi nito. Wala pa nagsabi sa akin niya noon. Mukhang nainis ito sa sinabi niya. Hindi mo na kailangang ipagmalaki yun. Hindi niya napigil ang mapangiti sa iritasyon na nakita sa mukha nito. Boring akong teacher, kaya talagang proud ako sa sinabi ko. Aniya, boring? Sigurado si Rohal na hindi ganon si April. Ni hindi nga niya mahulaan kung anong susunod na magiging mood nito tuwing nakakaharap niya ito. Halimbawa na roon, ang pagbibiro nito sa kanya ngayon. Isa pa, kahit anong gawin niya para makalimutan na namagitan sa kanila na nagdaang araw, ay hindi niya magawa. In fact, ngayong pinigmasdan niya ito, ay parang gusto niya itong abutin at halikan ulit. Let's get one thing straight, shall we, April? Kailangan ko lang ayusin ang libing ni Papa at aalis na ako rito. Dahil nanganganib na mahulog siya sa kung anumang patibong na inihanda nito para kunin sa kanya ang puso at kalayaan niya. Kalmado pa rin ito na sumagot. Sinabi mo sa akin yan? Well, sinasabi ko ulit ngayon sa'yo. Nagulat siya na hawak at pisilin nito kamay niya. Alam kong hindi madaling araw na ito para sa'yo. And how can you possibly know that? Masungat na tanong niya dito. Have you ever had to attend the funeral of the father despised? Nagpalit-palit ang pait sa sakit na mukha nito. Tell me about him, April. Himok niya rito. Pinisil pa niya kamay nito. Tell me about your father. Nag-iwas ito ng tingin. Wala akong kukwento. April. She ran the pink tip of her tongue over dry lips, completely unaware, it seemed, of the eroticism of the movement.
pero siya'y aware sa munting kilos na iyon. Please, April. Pumikit ito na mariin, saka tinutok ang mga mata sa likuran niya and her gaze unfocused. Pinakasalan lang ng daddy ko ang mami ko, tas sinadya niya itong buntisin. Bakit niya ginawa yun? My mother was, well, nanggaling sa mayamang angka ng mami ko. She was an heiress. Gusto ni daddy, ni Vitaliano, ang prestige at pera na meron si mami. Kaya nang mamatay si lolo, huminto ito at umiling. Hindi maganda pakinggan ang mga nangyari. Nakakunot noong proseso niya sa isip ang malilit na impormasyong sinabi nito sa kanya. Heredera mami nito at Vitaliano magpantay ang daddy ng pangalan nito. Bakit parang pamilyar sa kanyang pangalang iyon? Saka tila may umilaw sa isip niya. Si Susana Torres ang mami mo? Hindi siya makapaniwala. Si Susana Torres ay nag-iisa anak ng multimillionaire industrialist na si Juan Torres. Ang ibig sabihin, lolo ni April ay napakamayamang matanda. Halos 30 taon nang patay si Juan Torres. Sa taong namatay ito, ay isinalin din ang pagka-chairman ng Torres Industries sa manugang nito. Kay Vitaliano mapapantay, isang kilalang playboy at serial adulterer. Hindi ito naging mabuting asawa sa asawa nitong halos sambahin nito. Nagsimula nagmuon sa alak sa Susana, siguro para makalimutan kahit sandali ang sama ng loob at kahihiyan ng dulot ng asawa nito. Namatay ito 10 taon na nakalilipas nang bumangga ang minamanehong kotse nito sa pader dulot ng sobrang kalasingan. Obviously, that was the reason April herself didn't drink alcohol. Natiyak niyan tama ang iniisip niya habang tinitignan niya ang malungkot na mukha nito. Humugot siya ng malalim na hininga. I'm sorry, Abril. Para saan? Tanong nito. Hindi mo kasalanan na selfish ang daddy ko. Hindi na dapat kita pinilit magkwento. Bakit hindi? Binawi nitong kamay nito mula sa pagkakahawak niya. Kapag kuwan, ay tumayo ito't naglakad palayo sa kanya. You thought your parents' marriage was bad, Rohan? Well, subukan mo ikaw maipit sa kapigitan ni na Susana at Vitaliano. Pumuntong hininga ito. The worst of it was when I was a child, I absolutely adored him. Gumaralgal ang boses nito. Abril, no, let me, Rohan. Siguro kung kakausapin ko siya, makaka-move on ako. It's easy to see how my mother fell for him. Nung bata pa ako, parang napakalaki at napakalakas niya. He was so incredibly handsome, a golden Adonis. He was always smiling. Binibigyan din niya ako ng regalo kahit walang okasyon, ng mga bagong laruan, ng pony. He even gave me a diamond bracelet on one occasion because I had said I liked the rainbow lights inside it. Ngumiti ito na mapait. Masyado pa akong bata noon para maisip na baka ang mga regalong iyon ang paraan niya para mabawasan ang guilt niya dahil wala siyang kwentang asawa. Pinakasalan lang niya mami ko dahil interesado siya sa kayamanan nito. Hindi niya minahal ang mami ko. Pero may iba pang impormasyon na gumigiit sa isip niya. It was something important. Then he had it. The last piece of damning information. Kahit na humaling ng husto si Susana Torres sa asawa nito, hindi nito na ibigay ang Torres Industries sa huli dahil sa mga kondisyon sa last will and testament na ama nito. Ang ibig sabihin, sa halip na si Vitaliano magpantay, si April ang nagmana ng kumpanya. Ang simpleng guro ng history ay ang may-ari ng Torres Industries, ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa bansa. Ngumiti na mapakla si April habang pinapanood ang pagpapalit na ekspresyon sa mukha ni Rohan. Ngayon ay alam na nito ang lihim niya. Tama ka. Ako nga si April magpantay na iyon. Pagkumpirma niya. Masaya ka na ba ngayong alam mo na lahat? Pero hindi ito mukhang masaya. Nakakunot ang noon nito, naniningkit ang mga mata, at nagtatagis ang mga bagang. Bakit hindi mo sinabi agad sa akin ang tungkol dito? Why should I? Wala namang koneksyon na tungkol doon sa pagtatrabaho ko rito. Walang koneksyon? You're an heiress, a millionaire several times over. Actually, I'm not. Putol niya sa sinasabi nito. Ang malalaking bulto ng pera naman ako ay ibinigay ko sa charity at inilagay ko sa stock market ang karamihan sa shares ng kumpanya 10 years ago. Nasisiguro ko lalo kayo yumaman dahil doon. Anito, magkasalubong pa rin ang mga kilay nito habang pinagmamasdan siya. Well, yes,
Pero hindi na bago nun ang kung sino ako ngayon. Paniniyak niya. Don't be naive, April. Asat nito sa kanya. Apo ka ni Juan Torres. I myself. Naiilit ang balik niya dito. Hindi niya maintindihan kung anong kinagagalit nito. Niloloko mong sarili mo kung iyon talagang iniisip mo. Damn it, April. Bakit mo sinasayang ang oras mo sa pagtuturo ng history at pagkakatalog ng library ng iba gayong pwede ako mamuhay bilang isang socialite gaya ng mommy ko? Galit na dugtong niya sa sinasabi nito. Gayong pwede akong dumalo sa mga parties, film premieres, at charity dinners. Naiinis pinilig niya ang kanyang ulo. I never wanted that. Ayoko magaya sa mommy ko na ginamit at pinaglaruan lang. Nagkamali lang siya ng lalaking pinakasalan. Sa tingin mo ba, hindi ako bubuligilin ng mga fortune hunter sa bansa ko naging parte ako ng elite crowd? I wanted to do something worthwhile with my life, Rohan. Masaya ako sa pagtuturo. Tinitigan lang siya nito habang tila nagtatalo kalooban sa kung anong dahilan. Fine, sa wakas sabi nito. Kung gusto mo mabuhay sa Fantasyland, bahala ka. Pero hindi na mababagong katayuan mo sa buhay. You're an heiress and worth more money than I'll ever see in my lifetime. Yun ba pinoproblema nito? Na mayaman siya at isang heredera? Na dahil sa nalaman nitong pagkatao niya, ay mahihirapan na ito abutin siya? Pero ito mismo nagsabi hindi tulad niya ang tipo nito. He had never wanted her to be within his reach. Oh, to hell with this! Tila frustrated, itinaas nito ang mga kamay. I have work to do. Pagkasabi niyon, itinalikuran siya nito at tinungo ang pinto. Ako rin, nang lumingon nito, ay pinukol siya nito na malamig na tingin. I guess, hanggang sa magsawa ka na, then I expect you'll refer to type. Anong type ang sinasabi mo? Naiinis sa tanong niya. 18 lang ako na mamatay mommy ko, Rohan. Kaedad mo lang ako na mawala ka rin ng ina. At dahil doon, pumunta ka sa Amerika at pumasok sa army. Yun ang pinili mo. Pinili ko rin iwan ang marangyang buhay na sigurado ko ini-imagine mo para mag-aral at magkaroon ng degree ng doctorate. Nasisiguro ko sa isang mamahaling penthouse apartment ka nakatira at hatid sundo ng sarili mong driver. Nakatira ba ako sa penthouse apartment ngayon? May nakita ka bang personal driver ko maghatid sundo sa akin? May paghahamong tanong niya dito. Iniwan mo siguro ang driver mo sa Maynila? O siguro, wala akong personal driver kahit noon pa. Nakataas ang noong sabi niya. Hindi ako makapaniwalang snob ka pala. Anong ibig mo sabihin? Naniningkit ang mga matang tanong nito. Meaning, you consider it okay to mess around with the heired help but not with an heiress. Mess around with? Mahinang ulit nito sa sinabi niya habang walang kakilos-kilos sa kinatatayuan nito. Make love to then, or more correctly, have sex with. Mataas sa boses sa sagot nito. Anong problema? Natatakot ka ba dahil isa akong heredera? Ngunit nang lumarawan ang galit sa mukha nito, ay parang gusto niyang pagsisihan ng sinabi. Lalo na mabilis siya itong nalapitan. Napauri siya. Anong ginagawa mo? Tumaas ang sulok ng mga labi nito habang nakatitig sa kanya ng mataman. Nagpatuloy ito sa paglapit sa kanya habang siya naman ay nagpagtuloy sa pag-atras hanggang sa wala na siya maatrasan. I'm going to seduce an heiress, of course. Kinakabahang napakurap siya. Rohan, April, nang aakit ang boses sa tawag nito sa kanya. Dahan-dahang inalapit ito ang mukha nito sa kanya mukha. Tila may sariling isat na bumaka ang kanyang labi at kumiling ang mukha niya. Habang niyang hininga habang hinihintay ang paghalik nito sa kanya. Ngunit huminto ito na malapat na maglapat ang mga labi nila. Say you want me, Abril? Putos nito sa kanya. Nang tumalima siya, ay kumuhit ang matagumpay ng itis sa mga labi nito. Na mga sumunod na sandali ay naging sunod-sunuran siya nito. What the hell did you think you were doing? Sita ni Rohan kay April habang isinusuot nitong hinubad na pantalon. What do you mean? Tinapos muna niyang pagbibihis bago ito tinignan. Nakaramdam pa rin siya ng panunuyo ng lalamunan habang nakatitig sa hubad na dibdib nito na kanina lang ay hinaplos niya. I thought you were seducing the Torres heiress. Paalala niya sa sinabi nito kanina. Humantong sa hindi niya inaasahan ang pangaakit na iyon. There had been the promised pleasure that she still blushed to think of the way she had climaxed over and over again as Rohan had promised she would.
The most explosive, the most forceful, being when Rohan had joined her in a climax so fierce that it had left them both breathless and sated. Pero ngayong tapos na iyon, naguguluhan siya. Bakit parang galit ito? I was your first lover, damn it. Asik nito sa kanya, habang irritabling sinusuklay ng mga daliri ang buhok nitong kanina lang, ay hinahaplos niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo nang maalala niya ang naganap sa kanila. Kailangan niya mag-concentrate sa kasalukuyang nangyayari, kung ano man iyon. Your point being, you're 28 years old. Bulalas nito. Anong kinalaman ng edad ko sa bagay na iyon? Umiling-iling ito. Hindi ko alam na may 28 years old version pa pala sa panahon ngayon. Siguro wala na ngayon. Aniya, naiiritang tinignan siya nito. Hindi ito ang tamang oras para magbiro ka, April. Napabuntong hininga siya. Perhaps if you stop making such a drama out of everything. The drama, as you put it, is that I obviously didn't use any protection. Hindi ka naman siguro magbubuntis agad pagkatapos sa isang beses na. Tama ka, hindi ako magbubuntis. Aniya, iyon palang inaalala nito. Lalong kumunot ang noon nito sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Bumuntong huminga ulit siya. Ang ibig kong sabihin, for medical reasons, I'm on the pill. Paliwanag niya. Pero mukhang hindi pa rin ito maintindihan iyon. Anong klaseng medical reason? Personal ones, for goodness sake, Rohan. Hindi ako sanay magpaliwanag ng personal na bagay sa ibang tao. Masanay ka na. Tila walang anumang sagot nito. Naiiritang bumuga siya ng hangin. About 5 years ago, I had irregular and very painful heavy periods. Kaya pinainom ako ng doktor ko ng pills. Uminom ako ng pills, satisfied? I guess, sagot nito. Nadidismay siya sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala nagtatalo sila. Minutes ago, they had been making love. Pero ano bang inaasahan niya mangyayari pagkatapos na namagitan sa kanila? Naluluhod ito sa harap niya at aaminin na mahal siya nito. Nasasabihin nito hindi nito kaya mabuhay nang wala siya sa buhay nito. Nasasabihin nitong gusto siya nitong pakasalan at isama sa Amerika. Hindi niya inisip na gagawin nito ang kahit ano sa mga iyon. Ngunit hindi niya napigilang aminin na sana nga igawin nito ang alinman sa mga iyon. Dahil mahal na niya ito at hindi dapat siya ma-inlove sa lalaking malinaw na sinasabi at ipinapakita na hindi nito kailangan ang kahit anong emotional entanglement. Huwag na natin pag-usapan ng tungkol dito, Rohan. Please, pakiusap niya. Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan natin ang tungkol sa nangyari. Libing ng papa mo mamayang hapon. Next, you'll be telling me that's the reason we made love in the first place. Galit na sabi nito. Hindi ko sasabihin yon. Hindi ko alam kung ano nangyari kanina. O kung bakit nangyari iyon. It just happened. At mukhang hindi na makaka-recover ang puso niya sa nangyari iyon. At least naging honest ka. Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa'yo. Aniya. Pero nakalimutan mong sabihin sa akin na isa kang heredera. She stiffened. Hindi ko nakalimutan. Inisip ko lang na walang pakialam ang ibang tao tungkol sa personal na buhay ko. Tila konsumido na bumuntong hininga ulit ito. Nakakatawa na inisip ko pa talaga kahit sandali lang na baka ikaw ang kumuha ng mga first edition. Salamat sa tiwala. Sarkastikong balik niya. As far as I'm concerned, trust is earned, not given. The fact na nakalimutan mong sabihin sa akin ang tungkol sa pamilyang pinanggalingan mo at ang pagiging berhen mo, pwede bang kalimutan mo na yun? Malapit na maubos ang pasensya niya. Pagod na siya pakinggan ang mga sinasabi nito, lalo na't sa palagay niya at kinakatakot niya ay mahal na niya ito. Hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa mong big deal ang tungkol doon. If it doesn't bother me, I can't imagine why on earth it should bother you. Pagkatapos siya nitong titigan na matagal, ay tumalikod niya ito habang irritable sinusuklay ang buhok nito. Ano bang kinagagalit nito? Hindi maintindihan ni Rohan kung bakit masyado niyang ginagawang issue ang pagiging berhen ni April. Hindi rin niya alam kung bakit masyado siyang apektado. Basta ang alam niya ay naapektuhan siya ng labis, lalo na kapag naiisip niya may ibang lalaking aangkin dito sa hinaharap. Ikinagagalit niya iyon. Sa nakalipas sa 15 taon ay marami rin siya naging karelasyon sa kama. But he had never been any woman's first lover before. Dahil sa kaalamang wala pang iba bukod sa kanya na nakaangkin, nakahaplos at naghatid ng kaluwalhatian kay April,
Nakaramdam siya ng possessiveness dito. Bago ang ganoong pakiramdam sa kanya. Hindi pa niya naramdaman iyon sa ibang babae, kaya bakit nakakaramdam niya iyon kay April? Siniguro niyang formal ang kanyang mukha nang humarap ulit siya dito. Tama ka, pareho tayong maraming kailangang gawin ngayong umaga. Pero, walang pero Rohan, putol nito sa sasabihin niya. Gaya ng sinabi mo, matanda na ako para maging virgin. At kung kukuha ko na magiging lover, yung experience na kukunin ko, tama? Anito na lalong nagpainit sa ulo niya. Hindi mo gugustuhin malaman kung anong iniisip ko ngayon. Galit na sagot niya. Pero mukhang hindi malang ito naapektuhan. Nakibit-balikat lang ito sa kasinimulang inisin ng pinagkainan nila. Kung gusto mo na magtrabaho, tila itinataboy na siya nito. Fine, maagap na subot niya. Saka dinampot ang hinubad na t-shirt sa sahig. Mag-uusap pa tayo mamaya. Paniniyak niya bago siya lumabas ng kusina. Malalaking hakbang numakit siya sa hagdan. Laman pa rin ang isip niya mga nangyari sa kanila ni April na umagang iyon. So far, it had been one hell of a day. Kailangan pa niya asikasuhin ang libing na kanyang ama mamayang hapon. But making love with April had made the ordeal of his father's funeral fade into insignificance. Napahinto siya sa paghakbang sa realisasyong iyon. He could still feel the satiny perfection of April's skin against his hands and lips, and he could still taste her. He could still feel how good it had felt to be inside her. Good? It had been fantastic. Dahil doon, gusto niya maulit pa na magitan sa kanila na paulit-ulit. In fact, natitiyak niya mag-e-enjoy siya makapaniig dito sa mga susunod pang araw at gabi. He would make love to her in every way he had ever fantasized making love with a woman. Rohan, my boy, you're in above your head, aniya sa sarili. Kapag kuwan, ay pinipatuloy niya paglalakad papunta sa silid ng kanyang papa. Masyado na yata siya nahuhok kay April. Ramdam niya ang panganib na baka hindi siya makarecover sa nadarama niyang iyon. Nakatingin pa rin si April sa nilabasang pinto ni Rohan. Hindi pa rin naaalis ang tensyon sa kanyang katawan. Nasasakta rin pa rin siya habang umukilkil sa isip niya ang hayagang pagsasabi nito na aalis agad ito pagkalibing sa ama nito. And this time, he would be gone. For good. Napakatanga niya. Hinayaan niyang tuluyan siyang mahulog sa isang lalaking walang intensyon na ma-inlove sa kahit sinong babae. Kinalma niya ang kanyang sarili. Kapag kuwan, ay lumabas na rin siya ng kusina para simulan ang trabaho niya. Sana lang ay makapag-concentrate siya. Tumuloy siya sa library. Natigilan siya na makapasok siya roon. Namimilog ang mga matang tiningnan niya ng top shelf ng sirang glass cabinet kung saan nakalapag ang nawawalang first editions. Paano napunta ang mga iyon doon? Nasisiguro niyang wala roon ang mga libro na nagdaang araw. Dalawa lang ang posibleng paliwanag sa paglitaw ng mga libro. Nagkamali siya at hindi talaga nawawala ang mga libro. Bagay na mahirap paniwalaan dahil paulit-ulit niyang chinek ang buong library. O isinuuli iyon ang maglilako sa kaligitnaan ng gabi. Ngunit imposible rin ang huling naisip niya dahil mahigpit ang security sa mansyon. O maaaring may pangatlo pang posibilidad at hindi pa lang siya naisip kung ano iyon. Alam na kaya ni Rohan na naroon na ulit ang mga libro? Rohan, ipinilig niya ang kanyang ulo para mapalis ito sa kanyang isip. Gayon din ang namagitan sa kanila. She had to stop even thinking about him, let alone dwelling on how much she loved him. Kailangan pa niya resolbahin ang misteryo sa mga nawala at ibinalik na libro. You're really one hell of a woman, did you know that? Bali ni Rohan kay April habang lulan sila ng coach niya at pabalik na sa mansyon. Katatapos ng libing ng kanyang ama at nairaos iyon ng maayos. Salamat kay April na hindi umalis sa tabi niya. Marami nakipaglibing. Sa labis sa pagkagulat niya, napunong simbahan sa dami na nakaramay sa kanya. Ang marami sa mga iyon ay lumabas pa mula sa Maynila para lang makipaglibing. Siya ay nanatili lang natahimik at nagmamasad sa paligid. Si Aling May na umaasikaso sa pagpapakain sa mga bisita. Hindi na niya naisip ang tungkol doon dahil inihahanda na niya ang sarili sa pagbabalik sa Amerika. Salamat sa pagsuporta sa akin. Naintindihan niya ito, pero hindi niya nagustuhan ang sinabi nitong aalis na ito ng araw din iyon. Hindi niya alam kung bakit tumututol ang kalooban niya. Siya rin naman ay aalis na roon, kundi bukas ay sa makalawa. But the thought of April leaving, of never seeing her again, disturbed him more than he could ever have imagined. Fine, go. Pero sana ay handa kang tanggapin kung sakali na tama pagkakakilala mo sa ama mo. I'm ready for that. Ngumiti ito ng tipid.
Obviously, hindi para sa isa't isa mga magulang ko. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ko agad nalaman yun. Ang alam ko noon, masayang kasama ang daddy ko. Palagi kasi siya nakatawa at pinaparamdam sa akin na mahal niya ako kapag umuwi siya. Siguro ay dahil kulang ang pagmamahal niya sa mommy ko. Hindi ko talaga alam. I was a child, so how could I possibly know or be in a position to act as his judge and jury? Hinusgahan ba agad niya ang kanyang papa? Hell yes. Na magpakamatay ang kanyang mama, ay sinisi agad niya ang kanyang papa. Tama nga kaya naging judgment niya noon? O nagkamali siya sa paghusga agad dito? Dahil sa sinabi ni April, ay sumulpot ang mga pagdududa sa isip niya. Siguro magagalit pa rin ako sa daddy ko kapag nakita ko siya. Pero pwede rin hindi na. Anito, that's a pretty gutsy outlook. Puri niya rito. Pwede rin kalokohan lang iyon, but I have to at least try. Rohan, tawag ni April habang hinahanap ang binata. Nang umalis ang mga bisita at ang family lawyer, ay bigla na lang itong nawala. Sumilip siya sa isang nakabukas na kwarto at doon niya nakita si Rohan. Wala itong katinag-tinag sa pagkakatayo. Grim ang ekspresyon sa mukha nito. Medyo namumutla rin ito. The louse, naniningkit ang mga matang asek nito. Nakakuyom ang kamay nitong may hawak na papel. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong niya. You were right, and I was wrong, okay? Malungkot ang mga matang binalingan siya nito. Lalo siya naguluhan sa sinabi nito. Tumingin ka sa paligid, April. Anong nakikita mo? Sinunod niyang sinabi nito at napamaang siya. The place was like a shrine. Puno ng pictures ang kwarto. Halos lahat ng bahagi niyon ay mayroong picture. Marami roong pictures ni Rohan habang lumalaki ito. Pero ang pinakamarami ay pictures ng babae na hula niya ay ang mama nito. Tila lahat ng family photographs na nakaadorno dati sa iba't ibang parte ng bahay ay naroon. May nakapatong pang yellow roses sa dressing table. Nalalanta na mga bulaklak. How could he? Galit na sabi ni Rohan. All this time I blamed him. Ang akala ko, naniwala kong, hell, hiyaw nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya o kung dapat ba siyang magsalita. Feminine ang ayos ng kwarto, kaya nahinuhan niyang iyon ang dating kwarto ng mama ni Rohan. Malinis ang kwarto na para ba nang nagdaang araw lang, may huling gumamit niyon. May nakasampay pang deep blue nightgown sa silya na nakapwesto malapit sa kama na tila ba kasusuot lang doon. May mga bote rin ng pabango at make-up sa ibabaw ng dresser. Maging ang hairbrush na nakapatong doon ay may nakakabit pang mahahabang buhok sa bristles. The room, the roses, all those framed photographs were a monument to someone who had been deeply loved. I don't understand. Nalilitong bulong niya. Neither did I. Hanggang sa nabasa ko ito, ipinakita nito sa kanya ang papel na hawak nito. I told you my father knew exactly how ill he was. Iniwan niyang sulat na ito sa abogado niya para basahin ko pagkatapos ng libing niya. If I'd bothered coming back for it, or to be forwarded on to me if I didn't, matabang na dagdag nito. Basahin mo kung gusto mo. Inihagis itong sulat sa kama. Saka naglakad palapit sa tapat ng bintana. She grimaced uncomfortably. I'm not sure that I should, Rohan. Why not? Madilim ang mukhang hinarap siya nito. Wouldn't you like to know how wrong I've been all these years? Kinuha nito sa kanyang sulat at sinimulang basahin ng malakas ang mga nakasulat doon. Pagkatapos itong basahin iyon, ay naintindihan niya ang galit nito. Tumingin ito sa kanya. Don't you see? Siya ang nagpatawad sa kasalanan ni Mama, not the other way around. Yes, she did see. Only too well. At nalulungkot siya para dito dahil sinadya man o hindi, naibunyag sa sulat na ang mama nito ang nagkaroon ng affair. Na kahit pinatawad at kinalimutan ng papa nito ang naging kasalanan ng mama nito, hindi kinaya ng huli na mabuhay na puno ng galit. Damn him! Damn! Bakit hindi niya sinabi sa akin ang lahat bago siya namatay? Bakit hindi niya ako binigyan ng pagkakataong makipagbati sa kanya? Hindi niya alam ang sasabihin. What could she say that wouldn't sound like either triteness or possibly another rebuke? I presume you're packed and ready to go? Nag-aalalang tinignan ni April si Rohan. Alam niyang pinipilit itong itago nararamdaman itong sakit sa kanya, pero malinaw niya nakikita iyon.
Are you going to be alright, Rohan? Why shouldn't I be alright? Sarkastik kong tanong nito. Nagkamali lang naman ako ng akala sa nakalipas na mahabang tanong. Pero hindi naman na mahalaga yun, 'di ba? Ang sabi nga ni Papa, lahat naman tayo nagkakamali. Kung naiba lang ang sitwasyon nila, kung mahal lang nito, gaya ng pagmamahal niya rito ay hindi niya ito iiwan. May karapatan sana siyang yakapin at aluin ito, pero hindi ganoon ang sitwasyon. They were simply two people, forced together by circumstances, who had been intimate together only once. Malinaw sa sinabi nito na handa na itong kalimutan ang nangyari sa kanila. Right? Mahinang tugon niya. Hindi pa ako nakakapag-empake, pero sisimulan ko na. Pagkasabi niyon, ay tinalikuran na niya ito. Naisip niyang wala na silang masasabi sa isa't isa. Masyado na itong preoccupied sa nararamdaman nito para sa papa nito. Isa pa, aalis na rin siya maya-maya. It was over. Whatever it had been. Sasama ko sa'yo. Mula sa pag-iempake, ay nag-angat ng tingin si April. Nakasandal sa doorframe ng kwarto niya si Rohan. Anong sinabi mo? Tumawid dito ng tayo at pumasok sa kwarto na inookupan niya. Ang sabi ko, sasama ako sa'yo. Sasama ka saan? Hindi ko alam. Sagot nito. Kung saan nakatira ang daddy mo, I guess. Anong ibig nitong sabihin? Sasama ako sa pagbisita mo sa daddy mo. Paglilinaw nito. Bakit? Nagtatakang tanong niya rito. Hindi ba't aalis na rin ito? Bakit ito sasama sa kanya? Sa tingin ko, mas mabuti na may kasama kang alalay sa'yo kapag nalaman mong tamang pagkakakilala mo sa daddy mo. Sandali pa niyang tinigtigan ito bago siya umiling. Lalo lang siyang nasaktan ang kanyang sarili kung magtatagal pa na kasama niya ito ngayong alam niyang aalis din ito. I really don't think that's necessary, Rohan. Sa Laguna nakatira ang daddy ko ngayon at mahaba ang biyahe papunta ron mula rito. At this moment, mas gusto ko pa magbiyahe ng mahaba hanggang Laguna kaysa manatili rito. Anito, it's very kind of you to offer, Rohan. You were there for me today, April. Gusto ko lang ibalik ang pabor. Let me do the same for you. Besides, kung talagang mahaba ang biyahe kagaya ng sinabi mo, I can do some of the driving for you. Dagdag pa nito, bago pa siya makapagprotesta. Kaya ko naman mag-drive hanggang sa pupuntahan ko. Aniya, for God's sake, give it up, April. Tila na uubusan na ng pasensyang sabi nito. Tanggapin mo na lang na nakapagtagpo ka ng taong kasing tigas ng ulo na kagaya mo. Hindi ko tatanggihan ang alok mo dahil matigas ang ulo ko. Talaga? Pangahamon nito. Ano palang dahilan mo? Pinagsisisihan mo ba nangyari sa atin kaninang umaga? Nag-init ang mga pisngi niya. Kailangan pa ba nitong isali sa usapan ng tungkol doon? Huwag mo nang isali sa isyong tungkol sa nangyari sa atin. What issue is that? Pangungulit pa nito sa labis sa frustration niya. Na hindi mo ko kailangan samahan sa pagharap sa daddy ko. Fine, I'll just come along for the ride. Maghihintay ako sa kotse habang nakikipag-usap ka sa daddy mo. Anito sa kasyang initian. He was being impossible. Nagbuga siya ng hangin, pilit na pinapakalmang salili. Laguna is probably a very nice place to visit this time of year. Sabi pa nito. She glared at him. It's nicer here. Nakabit-balikat ito. Hindi pa ako nakakarating sa Laguna. Tinitigan niya ito. Pilit hinahanap sa mukha nito ang dahilan ng pagpupumilit itong samahan siya. But he was poker-faced. Isa lang ang natitiyak niya. Determinado itong sumama sa kanya sa ayaw at sa gusto niya. So now, along with the rest of the guys in my unit who survived that last mission, I run my own business in Washington called RA Security. Pagkakwento ni Rohan kay April, mula nang manggaling sila sa bahay ng daddy niya sa Laguna, ay hindi na ito tumigil sa pagsasalita. May 30 minuto na ito nagkukwento at marami-rami nang nalalaman niya tungkol dito. Sa tingin niya, ay ginagawa nito iyon upang aliwin siya pagkatapos sa pag-uusap nila ng daddy niya. Hinayaan na niya ito na magmaneho. Sa naging pag-uusap nila ng daddy niya, ay napatunayan niya ang tamang paniniwala niya tungkol dito. Kung may na-achievement siya sa pagdalaw dito, iyon ay ang kaalaman na kahanap na ito ng katapat sa katauhan ni Gladys, ang pangalawang asawa nito. Magandang stepmom niya at mas bata na 20 taon kaysa sa daddy niya. Mukhang hindi umuubra ang pagkababaero ng daddy niya dito. Pagkatapos niya makaharap ang daddy niya, ay naging madali na para sa kanya na tanggapin ang mga katangian nito, lalo na ang kahinaan nito.
Matikas at gwapo pa rin ito. Taglay pa rin ito ang lahat ng katangian kaya naging disastrous husband ito. Kung naging katulad lang siguro ng mami niya si Gladys sa forceful, may tiwala sa sarili at kayang habunit pang hawakan ang lalaking mahal nito, baka iba nangyari sa relasyon ng mga magulang niya. Na-disappoint man siya sa mga nakumpirma niyang katangian ng daddy niya, naging matagumpay pa rin ang pagdalaw niya rito. Naalis ang pagdalo na iyon ang galit at sama ng loob na kinikimkim niya na nakaapekto ng labis sa buhay niya. Malayong malayo ang daddy niya kay Ruhan na malakas at malaki ang tiwala sa sarili na nagtataglay ng mga katangian ng isang kaibig-ibig na lalaki. Dahil sa paghaharap nila ng daddy niya, napagtanto niyang hindi niya mapapayagang basta na lang mawala sa buhay niya si Ruhan hanggat hindi niya nasasabi rito ang nararamdaman niya para dito. The name RA Security covers a multitude of sins. Pagkakwento pa nito, business and house security, computers too of course. Nagre-retrieve din kami ng mga nawawalang aso. Nagre-retrieve kayo ng mga nawawalang aso? Hindi makapaniwalang tanong niya. Ninisihan siya nito at nahulaan niya agad kung bakit. Ngayon lang kasi siya nag-react sa mga sinasabi nito. Well, maybe not lost dog so far. Bawi nito. Pero kung may kukuha ng serbisyo namin para gawin iyon, would probably do it. So, hindi ka naman pala badass kagaya ng gusto mong paniwalaan ng iba tungkol sa'yo. Panunodyo niya dito. Hindi ako badass. It's an American term. It means, alam ko kung anong ibig sabihin nun, April. Hindi ko nilang inaasahang maririnig ko yun mula sa'yo. Nagkabet-balikat siya. Nanonood din naman ako ng mga American TV shows, no? At nagbabasa ka rin ng mga scary vampire books. Sexy vampire books. Pagkatama niya dito. Kung pag-uusapan natin ang tungkol doon, we may as well be accurate. Oh, I'm all for accuracy. Anong ibig mong sabihin sa hindi ako badass kagaya ng gusto kong ipaniniwala sa iba tungkol sa akin? Number 1. Nang ma-realize mong si Aling Might ang kumuha ng mga libro, itinama mo agad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga pulis na hindi naman pala nawawala mga libro. Number 2. Sa tingin ko, hindi ko totoo ang sinasabi mong inilagay ng papa mo sa testament niya ang tungkol sa pagbibigay ng pensyon kay Aling Maita. Natitiyak kong ilalagay iyon ni Papa kung naisip niya tungkol doon. Sa sinabi nito, ay parang inamin na rin nito na tama siya. No doubt, pagsang-ayon niya. Number 3. Exactly how many numbers are there going to be? Sabad nito. Oh, quite a few. Pagbibiro niya. Kung ganoon, isasuggest ko na maghanap muna tayo ng makakainan habang iniisa-isa mo sa akin ang mga dahilan mo. Halos buong araw na tayo nagbabiyahe. Your father, who I noticed called you Abril, and your stepmother didn't seem inclined to invite us to stay for dinner. Gutom na ako. Kung ang balak nito ay palitan ng paksa ng usapan, nagtagumpay ito. Nagugutom na rin siya. Okay, may Chinese takeaway kapag kumanang ka sa susunod na kanto. Sumunod dito sa sinabi niya. Paano mo nalaman? Tanong nito na makita ang restaurant na sinabi niya. Malapit ng bahay ko rito. Nakakunot noong bumaling ito sa kanya. The directions you gave me earlier were to your place. Tinaasan niya ito ng isang kilay. Do you have a problem with that? Hindi to kumibo. Just relax, Rohan. Pagbibiro ni April dito habang kumukuha siya ng pinggan at mga kubyerto sa kusina. Nabigla ba niya ito sa pagdadala niya rito sa bahay niya? She certainly hoped so. Pinagmasdan niya ito habang kumakain sila. Panay ang sulyap nito sa kanya na para bang inaabangan nito ang susunod na gagawin niya. Iniisip kong bigyan ng pera ang daddy ko. Masiglang sabi niya rito. What do you think? Tumuwid dito ng upo, saka siya tinitigan. I think that's her business and no one else's. Maya-maya sagot nito. Nagkabit-balikat siya. Gusto kong malaman ang opinion mo. Kumunot ang noon nito. Bakit hindi mo muna ituloy ang pinag-uusapan natin kanina habang iniisip ko magiging opinion ko sa sinabi mo? Pagkatapos niya itong titigan ng matagal, ay tumango siya. Okay, nasa number 3 na tayo, diba? Tumango ito. Number 3, you were in the army. Transferred to Special Ops 8 years ago, but became sickened by the whole thing when most of your unit was wiped out 5 years ago. During a mission that went terribly wrong. Nag-resign ka pagkatapos niyon, kasamang 5 pang kasamahan mo sa unit na nakaligtas din. Lumipat kayo sa New York sandali, pero bumalik kayo sa Washington 3 years ago. You were listening to me in that car earlier after all. Anito, oh,
I was listening to your every word, Rohan. Paniniyak niya. Ang mga peklat mo. Mementos ng huling misyon na iyon. Pagkumpirma nito sa iniisip niya. Ano ba nangyari? Hindi ako pwede magkwento tungkol doon. Ang masasabi ko lang, may mga naging pagkakamali kami. Bad intel maybe. Kung ano man ang dahilan, na-ambush kami and half of my men were killed before we got anywhere near completing our mission. At ang mga kasama mong nakaligtas, sina RC, Gab at Rod, ay nagtatrabaho na para sa iyo sa Washington. Nagtatrabaho sila kasama ko, hindi para sa akin. Sa RA Security, si R ang number 4 sa listahan ko. Tumaas ang mga kilay nito. Si Ricky? Bakit? Dahil nag-aalala ka sa kanya, kaya sinubukan mong pigilan siyang habulin ang babaeng alam mong mabuti hindi para sa kanya. Yun naman talagang ginagawa ng isang kaibigan. Pangangatwiran nito. No, it isn't. Wala nang pakialam ang ibang tao sa mga ganyang bagay, Rohan. It's all me. Me. Pero ikaw, inaalala mo si Rod. He's watched my back on more than one occasion. Pangangatwiran ulit nito. And now you're watching his. Move on to number 5, April. The woman who was trying to contact you through Grab a few days ago. Well, inakala kong siya ang naiwan mong girlfriend sa New York. Akala ko kasi ay doon ka pa nakatira. Nabanggit mo nga tungkol dyan. Tila amused na umiiling-iling ito. Cassandra is a piranha who'd stab you in the back rather than stop you from drowning. Papatula lang ako sa buwaya kaysa sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag sa kaalamang hindi niya karibal si Cassandra na iyon. So, sino siya kung hindi mo siya girlfriend? She works for Langley, sa kumpanya nagbibigay sa amin ng assignment. Isa siya sa mga taong bumigo sa'yo 5 years ago? Oo, madilim ang sagot nito. At sinusubukan pa rin niyang kontakin hanggang ngayon. Tumatanggap pa rin kami ng occasional private job para sa kanila. Siguro 1 o 2 kada taon. Nasa labas ako ng bansa nang dumating ang sulat mo, kaya hindi agad ako nakauwi dito. What can I say? The guys enjoy keeping their hands in. Defensive pang dagdag nito. Tinaasan niya ito ng isang kilay. The guys do? Ako rin, pag-aamin nito. But now we do it on our terms, at our convenience, no one else's, and we gather our own intel. What sort of jobs? Madalas kidnapping at hostage situations na masyadong sensitive para i-handle ng Langley. Satisfied? She was far from satisfied. May isip pa lang niya nalalagay pa rin sa panganib ang buhay nito at ng mga kasama nito ay para may pumipigana sa puso niya. Except, ang mami niya ay piniling subukang baguhin ang daddy niya para maging ideal husband nito. Isang asawang palaging umuuwi at sumasamba rito. Pero nabigo ito. People could change themselves if they wish to, but another person never could or should try to do that changing for them, she realized. Rohan was the man that he was, danger included. In fact, he was danger with a capital D. Mahal na mahal pa rin niya ito sa kabila niyon. Pinanonood ni Rohan ang pagbabago na ekspresyon sa mukha ni April pagkatapos itong malaman kung anong trabaho niya. There was unease, trepidation. Was there slight distaste there too? Iniisip mo pa rin bang hindi talaga ako badass? Tanong niya rito. Itinulak niya ito palayo ang pinggan na halos hindi niya nabawasan ng laman. What the hell had he been thinking? Making love to this woman? Dragging a woman like April magpantay, smart, sassy, so courageous, and very much the lady, into the low-life world he was occasionally forced to inhabit. Nasisiraan niya yata siya ng bait. He stood up abruptly. Saan ka pupunta? Mataray na tanong nito. Tumayo rin ito. Well, nakalimutan kong kailangan ko pala ng sasakyan pabalik sa Mindoro pagkahatid ko sa iyo bukas. Malalim ng gabi, kaya malamang na wala na akong masasakyang bus. Kailangan ko pa maghanap ng hotel at tutuluyan ko ngayong gabi. Dumito ka na lang. Anito. He smiled humorlessly. I don't think so, April. Nagtaas ito ng noo. Tila naghahamon nang tanungin siya. Why not? Why not? Dahil kapag nanatili siya roon, hindi siya papayag na sa couch siya matulog. Nasigurado siyang pupwestuhan sa kanya sa April. Not with her in bed,
only a few feet away. To answer your question, tungkol sa pagbibigay mo ng pera sa daddy mo, I totally agree with you. Kapag ginawa ko yun, magugulo ang buhay nila ni Goddess. Anito, paano mo na lamang yun ang sasabihin ko? Nagtatakang tanong siya. The same way you know that the two of us are going to be sharing my bed in just a few minutes, she answered matter-of-factly. Kilala na kita, Rohan. Kay gaya ngayon, alam kong gusto mo nang umalis at layuan ako, away from any temptation to go to bed with me again. Humalukip-kip siya at tinignan nito ng mataman. Masyado yatang malaki ang bilib mo sa sarili mo. Pangaasar niya rito. No, I really don't. Sagot nito. Alam kong gusto mo ko, pero hindi ko alam kung anong nararamdaman at hindi mo nararamdaman para sa akin. Pero hindi na yun mahalaga sa akin. Naglakad ito palapit sa kanya. Sapat na sa akin ngayon na gusto mo ako at gusto rin kita. Dear God, naisa loob niya. Hindi to dapat biniyayaan na nakakaakit ng mga mata at mga labing tila nagmamakaawang halikan siya. Hindi rin dapat ito nagkaroon ng magandang hubog ng katawan na gugustuhin angkinin ng kahit sinong lalaki na gusto ulit niyang angkinin. Tinawid niya ang distansya sa pagitan nila. Saka ito hinapit at hinagkat sa mga labi. He was hungry for her. Revenues. Kailangan niya ito. Gusto niya itong angkinin katulad ng isang ginigiyan na drug addict. Lalo niya ito hinapit palapit sa katawan niya habang pinalalalim niya ang halik. Gusto niyang pakiramdam na nakakulong ito sa mga bisig niya. His hands were everywhere as he touched her back, her breasts, her hips, finally cupping her bottom to pull her into the hardness of his thighs. Napaungot siya na maramdaman ang malambot na katawan nito na nakadikit sa kanya. Yakap pa rin siya nito nang pakawalan niya mga labi nito para hagkan nito sa noo. Ano bang gagawin ko sa iyo, April? Tanong niya sa medyo paos na tinig. Ano bang gusto mong gawin? Balik tanong nito. Kagaya niya ay paos din ang boses nito. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Gusto kitang kidnapin at isama sa Amerika. Gusto ko magkulong tayo na nakahubad sa apartment ko at maging sex slave mo hanggang sa magsawa ka sa akin. And tumawa siya ng pagak bago ito pakawalan. At malamang na magtatakbo ka at magsisigaw ka kapag sinubukan kong gawin yon. Sinalubong nito mga mata niya. Try me. Tama bang pagkaunawa niya sa sinabi nito? April, try me, Rohan. Gagawin niyang lahat para mapasa kanya ito. Kahit sa loob na ng isang linggo. Paano kung mahingin akong kondisyon bago kita isama sa Amerika? Seryosong tanong nito. She eyed him warily. Anong klaseng kondisyon? One you're not going to very much like. Sagot nito. Anong hihingin mong kondisyon, Rohan? Sinisiguro ko sa iyong papayag ako. Determinadong saad niya. The sex was that good, For me, the sex was fantastic. Walang pangingiming sagot niya. Me too, he admitted huskily. Thank you for that. Ngitian niya ito. Pero may mas matindi pa akong nararamdaman para sa iyo, Rohan. Pag-amin niya, enough to marry me. Enough to... Natigilan siya. Binibiro ba siya nito? Naghanap siya ng palatandaan na nagbibiro lang ito. Pero wala siya nakita. Seryoso ito. Hindi mo ko kailangan pakasalan. Aniya, alam ko yun. Hindi ko kailangan magpakasal sa kahit kanino. Lalo na sa katulad mong isang heredera. I'll give the money away. Pangako niya. Gagawin niya talaga iyon kung iyon lang paraan para pakasalan siya nito. Hindi mahalaga sa akin kahit ano pang gawin mo sa pera mo. Keep it. Give it away. Put it in trust for our kids. Our kids? Bulalas niya. Hindi siya makapaniwala. Pero masaya siya syempre. Gusto nitong siya maging ina ng mga anak nito. Our kids. Ulit nito. Natitiyak ko magiging mas mabuti tayo mga magulang kaysa sa mga magulang natin. Sigurado siya roon. I'd like that, Rohan. He chuckled. Ako rin. Tungkol sa pera mo. Bago pa man iniwan sa akin ni Papang kayamanan niya, may naipon na ako at sobra-sobra na iyon para sa dating dalawa at sa mga magiging anak at apo natin. Sa pakiwari niya, ay may mainit na kamay na humaplos sa puso niya dahil sa sinabi nito. Pero may isang bagay pa siyang pinagtatakhan. Bakit nagalit ka na malaman mo na isa akong heredera?
Hindi ako nagalit. It's a male thing, I guess. Hindi ka lang kasi successful sa napili mong career. Napakayaman mo pa. Ano pang pwede kong ialok sa'yo? Ikaw lang gusto ko, Rohan. Paniniyak niya. I've wanted you since the first night we met. He admitted honestly. Namilog ang mga mata niya. You have? Yeah. You crawled under my skin then, April. And I couldn't shake you off. Hell, I don't want you to shake you off. Kaya ako sumama sa'yo hanggang sa Laguna ay dahil hindi ko kayang isipin na aalis ka na at hindi na kita makikita ulit. Na hindi na kita makakasama ulit. Pero hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ng isang history teacher sa Amerika. Nasisiguro kung pwede ka akong mag-donate ng malaking pera sa isa sa mga kolehiyo sa Washington para makapagturo ako. Sagot niya. Sa tingin ko, ang mas importanteng tanong ay kung anong gagawin ni Rohan Adelantar sa isang asawa. Madali lang sagutin yan. Sagot nito, saka siyang initian ng puno ng pagsuyo. Siyempre, mamahalin ko siya habang buhay. You love me? Hindi pa rin makapaniwala ang tanong niya. Parang sasabog ang puso niya sa saya. Siyempre naman, or what's the point of marrying you? Rohan, please. Gusto niyang marinig na sabihin nitong mahal siya nito. Pumikit ito saglit at huminga ng malalim bago dumilit at tumingin sa kanya. Puno ng pagmamahal ang mga mata nito na katunghay sa kanya. I never wanted to fall in love. Hindi ko inasahan na mamahal ako. Pero sa unang gabi pa lang, nang sugurin mo ko, alam ko na nanganganib ng puso ko. Akala ko nga kasi magnanakaw ka. Pagkatanggol niya sa sarili, lalo kitang hinangaan dahil doon. Wika nito. Ikaw lang kilala kong babaeng matapang na umatake sa isang intruder na nag-iisa. At kahit may sama ka ng loob sa daddy mo, ipinaunawa mo pa rin sa akin na mali ang pakikitungo ko sa papa ko. You criticized my way of life, ang pananamit ko, at ang lahat tungkol sa akin. But then you made love with me like a wildcat. Rohan, nagiinit ang mga pisngeng saway niya dito. Oh, believe me, I loved it. I loved every moment of it. So much so that I hope you'll make love with me like that every night for the rest of our lives. So there you have it. Mahal na mahal kita, April Magpantay. Will you please marry me? Come back to Washington with me and spend the rest of our life at my side? Oh yes, Rohan Adelantar, I'll marry you because I love you very much too. Pumaloob siya sa mga bisig nito, laughing and crying at the same time. Siniil siya nito ng halik. Saka siya binuhat at dinala sa kwarto niya. Pagkatapos siya nitong ilapag sa kama, ay humiga ito sa tabi niya. Ikinulong nito sa mga kamay nito ang mukha niya at tinitigan siya. I promise that my love for you will last forever. Forever sounds perfect, Rohan. Alam niya na magkaiba sila ng maraming bagay. On the surface, they were an oddly matched pair. But inside, where it really mattered, alam niyang perpekto sila para sa isa't isa. Ang manatili sa piling nito habang buhay ang tanging gusto at kailangan niya. Maraming salamat mga ka-felisidad sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aming channel. Sa uulitin, God bless, ingat,